Alam mo, Joseph Maris, ikinalulungkot daw ng samahan ng mga basketball sa Pilipinas yung naging desisyon ng FIBA na suspendihin at parusahan yung mga malalaro ng Gilas Pilipinas, pati na rin yung mga coaches nito. Pero tinatanggap daw nila ito at sa ngayon, ang kanilang focus ay para dun sa pagsunod dito at para sa pag-recruit ng mga papalit na hahalili na players pansamantala para sa Gilas Pilipinas. Ang rambulang yan sa third quarter ng FIBA World Cup qualifier match nitong July 2 sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Australia Boomers. Pinatawan na ng kaukulang parusa ng FIBA dahil yan sa pagpapakita raw ng unsportsmanlike behavior ng mga manlalaro at mga coach na nasangkot sa gulo. Mula sa hanay ng Gilas Pilipinas, 10 manlalaro at 2 coach ang suspendido sa ilang laro. Yan ay sina Roger Pugoy, Japeth Aguilar, Matthew Wright, Terence Romeo, Jason Castro, Andre Blatch, Troy Rosario, Carl Cruz, Gio Halalon at Calvin Abueva at sina Coach Chot Reyes at Assistant Coach Joseph Uchico. Bukod dito, pinagmumulta rin ng FIBA ang Samahang Basketball ng Pilipinas ng 250,000 francs, katumbas ng mahigit 13 milyong piso. Ilalagay rin ng SBP sa probationary period ng 3 taon. Si Coach Chot Reyes pinagmumulta naman ng 10,000 francs o mahigit 500,000 pesos. SBP accepts the disciplinary panel's decision and extends its appreciation to the panel for its work. Kasama rin sa parusa ng FIBA ay closed door ang susunod na laban na home game ng Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, sarado sa audience ang laro ng Gilas kung saan nila makakalaban ang team ng Qatar sa September 17. It is painful, obviously, to have a closed door. It's really just driving a lesson to everybody that it can be done in a better way. And if we have to go to the sanction, so be it. Nakausap na raw ng SBP ang mga nasuspinding manlalaro bago pa man ibinalita ang desisyon ng FIBA at kapwa raw humingi ng dispensa at paumanhin ang mga manlalaro. We reaffirm the principle of no violence of any form on the basketball court or off it. Sinuspinde naman ng FIBA ang 3 manlalaro mula sa Australia at pinagmulta sila ng 100,000 francs. Ayon sa SBP, meron pang 6 na laro ang Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers. Inuumpisahan na raw nila ang paghahanap para sa mga pansamantalang papalit sa nasuspending players. You just look at every team. You have Lassiter from San Miguel, you have Cabagnot from San Miguel, you have from Ginebra, you have LA Tenorio, who's also very good, diba? So a lot of names ano ba? Meralco ata walang si Baser, di ba? Si Baser. So Jared, I mean, these are people who, like Jared was in the Gilas program before, di ba? So maybe just for a game or a few games to help out. Sa huli, may payo ang SBP sa mga bagong manlalarong hahalili sa Gilas Pilipinas. Play for country, win, play hard but not violently. Bagamat tinatanggap ng SBP ang desisyon ng FIBA, may mga kaklaruhin daw sila sa FIBA, partikular ang tungkol sa pagiging under probation nila ng 3 taon. Kung kailangan daw nila itong iapila, ay gagawin nila ito. At Maris, ayon sa SBP, ang parusa na at suspension na binigay ng FIBA sa ating mga manlalaro sa Gilas Pilipinas ay effective lang para dun sa mga natitirang laban ng Gilas Pilipinas para sa susunod na round ng qualifying games para dun sa FIBA World Cup 2019. Ibig sabihin, hindi madadamay dito yung Asian Games, wala itong epekto dun sa mga PBA careers ng mga malalarong na suspinde at wala rin daw itong epekto sa hosting rights ng Pilipinas dun sa FIBA World Cup 2023. At meron ngang 14 na araw itong Gilas Pilipinas, ang SBP, para iapela yung mga bagay na nais nilang klaruhin kung hindi nila ito makaklaro sa FIBA sa mga susunod na araw. Maris? Alright, pag-usapan muna natin, JP, yung pag-apela nila. So, ilang araw ulit yung binigay sa kanila para maisumite at meron baling appeals board. Ibig sabihin, pwede pang mabago, kumbaga yung magiging desisyon kung talagang 10 talaga ay totally suspendido na muna or pwede pa bang mabawasan pa yung ganitong bilang, JP?
Base doon sa paliwanag ng SBP, base rin doon sa kanilang pinagbabasihang desisyon ng FIBA, meron silang 14 na araw para iapela yung mga bagay na nais nilang iapela. Pero sa pagkakaintindi natin doon sa paliwanag ng SBP, tinatanggap nila at ina-accept nila yung desisyon ng FIBA. Wala naman silang hindi rin nila kino-question yung sanction na binigay naman doon sa Australia. Meron lang silang mga nais klaruhin sa FIBA, kabilang na rito yung 3 taong under probation, yung ating bansa o yung SBP, kung sakaling magkakaroon daw ulit ng ma-involve sa kaguluhan, wag naman, pwedeng closed door ulit yung mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas na gagawin sa Pilipinas. Pero yun nga yung mga nais nilang klaruhin kasi hindi raw masyadong malinaw yun sa kanila sa mga oras na ito, Maris. Alright, JP, did I hear it correctly? 6 na lang ang natitira na lang miyembro at kumbaga naghahanap na sila ngayon. Meron ba silang shortlist kung sino yung mga ipapalit na players at ano yung time frame para makuha nila yung idaragdag nilang bilang ng mga manlalaro, JP? Well, sa pagkakaintindi natin, yung active players ng Gilas Pilipinas nasa 15 to 17. So dahil meron ng 10 nasuspend, at by the way, itong mga nasuspend na to, ito yung starting 5. Ito mga key players talaga ito. Pero meron pa rin naman tinatawag na mga Gilas reserves, mga Gilas cadets na tinatawag. Pero ang paliwanag nila ngayon, naghahanap sila ng mga bagong immediately, maghahanap sila ng mga bagong talents from PBA, magpo-pull out sila na pwedeng gamitin sa mga susunod na games. Hindi naman daw problema, Maris, yung talent. Kung talent at talent lang ang pag-uusapan, sabi ng mga analysts na nakausap natin, dahil marami naman talaga sa PBA. Pero ang usapan, pinoproblema dito is yung chemistry. Kasi ito, remember, nagkasama-sama na sa paglalaro itong mga teammates na ito. At meron na silang rapport na tinatawag sa court. So yun daw yung magiging challenge. At syempre, ang ultimate goal naman ng Pilipinas, makapasok sa Olympics ang ating bansa. Maris. JP, how is the overall morale of Gilas, no? Kasi gaya nga ng sinabi mo, yung mga first 5, yung mga kumbaga top players talaga yung napabilang doon sa mga suspendido, paano makakaapekto ito sa mga susunod pa nilang mga laban? At kung sinasabi nga ito yung mga first 5, nanganganib bang humina na ang Gilas Pilipinas sa mga susunod pa nating mga laban? Ang kinukwento ng SBP, kanina o kahapon ata sila nagkaroon ng bago pa man na ipalabas sa media itong desisyon ng FIBA, nagkaroon sila ng pagkakataon para masabi na ito in advance doon sa mga sinuspending players. So doon daw very apologetic at malungkot ang mood. Yun ang pagkakaintindi natin. Sabi ng mga analyst na nakausap natin, hindi raw maitatanggi na definitely yung moral dito ng Gilas Pilipinas ay maapektuhan. Dahil remember, yung coaching staff, yung assistant coach, isa sa mga may pinakamalaking sanction, ilang games siyang mawawala. So, maghahanap na naman ng bagong coach. Siyempre, hindi nga rin din maitatanggi yung chemistry at pagsasamahan na nai-invest nila sa isa't isa. Bagamat, hindi naman nila sinasabing pag kumuha ng mga bagong players na magagaling din naman sa PBA, mababawasan yung chance natin of winning dun sa mga natitirang matches natin sa qualifying games sa FIBA. So, yun nga, pagdasal na lang din daw na sana magkaroon agad ng rapport, makahanap agad ng mga magagaling na players din na papalit o hahalilipan samantala doon sa mga nasuspending players. Maris. JP, gusto ko lang malinawan, no, ma-clarify yung tungkol dun sa issue tungkol dun sa closed door home court game. Applicable lang ba to dun sa Philippine audience? Paano halimbawa yung mga supporters naman ng Qatar? Pwede ba silang makanood ng laban? Paano ba yon? Sa ngayon, Maris, hindi pa malinaw kung yung Qatar fans pwedeng manood. Pero base doon sa pagkakaintindi natin, definitely talagang ang closed door, wala talagang audience na manonood. Mga opisyal lang, mga referees, mga players, coaching staff. Kung ito ba ay televised, yun ay aalamin pa at kaklaruhin ng SBP sa FIBA. Pero isang magandang punto rin daw dito, Maris, na ayon sa mga analyst, dahil sa pangyayaring ito, nabuksan yung mga dati ng posibleng pagkukulang. Dahil remember, yung
yung gulo, hindi lang naman among the players, pati yung mga ilan sa mga audience ay di umano nakisali rin. So yan din yung kaya nga pinagbumulta rin at binabantayan din, under probation din, yung mismong SBP o yung Samahan ng Basketball ng Pilipinas, Maris. Kasi kung tutuusin, kung halimbawa hindi na makakanood, alam mo naman, yung mga ganitong klase ng laban talagang inaabangan yan. Kung halimbawa hindi na siya mapapanood, or kung baka naman mapayagan pati yung mga video man lang ng cellphone, di ba? Kasi parang pati yung mga viewers na talagang avid viewers nito ay parang tila na-sanction din, JP. Yun nga yung problema. Masakit, tinanong natin kanina kung paano tinatanggap ito ng asosasyon ngayon ng ating bansa. Kasi itong Pilipinas, alam naman natin, isa basketball loving country at sa mismong bansa pa natin hindi mapapanood yung isang game lang naman ng Gilas Pilipinas. Pero ito raw yung mga bagay na kailangan pagdaanan ng Gilas Pilipinas, ng SBP, dahil nga sa pagkakamaling nangyari at humingi nga sila ng paumanhin muli dun sa nangyaring kaguluhan at rumble noong July 2, Maris. At JP, kabilang ba dun sa clarification na gusto nilang gawin dun sa organization, yung kung ano yung naka-entail or yung nakakalakip dun sa 3-year probation? Kasi ano ba yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ng SBP sa period na yan na merong sinasabing 3-year probation? Yun nga yung nais linawin ng SBP sa FIBA kasi ang kwento nila una daw originally is parang lumalabas na 3 closed door home game dapat yung isususpend o yung closed door. Ibig sabihin hindi pwedeng panooran ng audience, no? Pero naiapela ata ito at naipaliwanag na at naging isa na lang. Pero doon sa decision na nilabas ng FIBA, meron pa doon nakalagay na under probation sila for 2 more home games. Pero ang paliwanag sa atin ng SBP, baka ang pagkakaintindi sa base sa pagkakaintindi nila, kapag sakaling ma-involve ulit, wag naman sana yung ang Gilas Pilipinas isa pang gulo, within that period of time, gagawin ulit closed door yung mga laban na gagawin dito sa Pilipinas. Pero yan nga, yung kanilang kaklaruhin at meron silang 14 na araw na iapela yon kung kinakailangan. I'm sure everyone learned their lesson at sana hindi na mangyayari yon. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.